Napabalita nitong nakaraan lang na merong 50,000 international students ang hindi sumipot sa university o sa mga colleges nila. Nasaan na sila pumunta? Siguro nandun na sa US, nag-illegal na sila doon. Tawid lang sila sa border o US na. Hindi naman ganun kadali, pero nagagawa nila ng paraan yan. Non-compliant sila. Meron ding mga international students na pumapasok dito, isang linggo lang pumapasok, tapos walay na. Ayun, nagtatrabaho na kasi may balak din silang mag-apply or mag-seek ng asylum claim. At last year, merong 14,000 na foreign students na nag-file ng asylum claim. 'Di ba kaloka? Ang galing nga nilang maglaro sa sistema eh. Ang galing nilang magpasikot-sikot kung saan ang mas magandang window na papasok sila na mas madali ang magiging PR o magiging permanente ang status dito sa Canada. Diba hinigpitan na din po ang asylum claim dahil din po sa mga international student na may lakas ng loob na medyo masyadong entitled na igagrab nila lahat ng benepisyo dito sa Canada. Naigpa ang mga citizens dito. Masyadong entitled. Sa pag-process pa lang ng mga documents nila as international students, meron silang motibo na hindi sila mag-aaral dito. Gagawin lang nila itong daan para makapasok ng Canada at makalipat doon sa kabila, sa US. Malakas ang loob nila kasi meron silang mga kamag-anak doon o mga kakilala na tutulong din sa kanila doon. Aside from that, hindi sila pumasok ng school para magtrabaho na lang dito sa Canada at makakita ng employer na mag-sponsor sa kanila. Iba-bypass nila yung pagiging international student nila at didiretso na sila sa pag-apply ng permanent residency. Pwede ba yun noon? Parang naguguluhan ako dun pero yun ang mga tahi-tahilan. Kaya din siguro naging trending itong mga illegal na mga pinagagawa ng mga ibang international students dito sa Canada dahil yung mga nauna may mga nagiging successful din sa mga pinagagawa nilang illegal o nagiging successful sila sa pag-a-apply nila ng asylum claims. Kaya gaya-gaya na sila kasi lumulusot sila sa mga illegal nilang pinagagawa. Napaka-generous kasi ni Canada. Hindi hinihigpitan ang mga immigration policies. Pero ngayon, wala na silang lusot. Kahit permanent residence ka na, pwedeng-pwedeng ikansila ng immigration ang inyong permanenteng status dahil sa mga pekeng dokumente na ginamit ng aplikante o di kaya'y maling proseso ng pag-a-apply ng permanent residency. Dahil sa mga ginagawa ng mga ibang international students na pasaway na non-compliant sila, mas lalong naaapektuhan dito at namumroblema yung mga matitinong international students na pumasok dito sa Canada. Kaya pinag-iinitan ng international students pabago-bago ng rules at mas lalong hinigpitan ang requirements. Kaya yung mga kababayan natin na naapektuhan nito ay talagang iyak tawa na lang sila sa sitwasyon nila. Nandito na sila sa Canada, kasama nila ang kanilang pamilya, kakanda utang na sila, nagbebenta na sila mga ari-arian, tapos masasabi nating hindi naging successful ang kanilang journey dito as international students. Marami nang umuuwi dahil sa mga pinagagawa din ng mga ibang international students na pasaway. Tingnan natin tong top 10 countries of origin and their compliance statistics. Siyempre, winner pa din dito ang India. Ang compliance students nila merong 327,646. Hindi pa po kasama dyan ang parents, ang asawa, mga anak, lolo, lola, hindi pa kasama dyan. Tapos, yung non-compliant students nila is almost 20,000. Meron pang hindi na-report, 12,553. So, marami-rami pa din. Talagang winner pa din sila. Pero tingnan natin tong ibang mga countries. Tingnan mo tong Rwanda. Merong 840, tapos ang kanilang non-compliance is 802. Parang nauubos na sila na hindi pumapasok ng colleges o university dito sa Canada.
napakataas ng percentage nila, 48.1%. At sa Pilipinas naman, sa atin, meron din talaga mga kababayan na pasaway. Ayan, merong 688 at 2.2%. Saan na ang mga ito? Saan na ang mga ito? Ano ang pinagagawa nila? Nag-illegal sila dito sa Canada. At ang bunga, ang nagdudusa ay yung mga matitinong mga estudyante na international student dito sa Canada. Ito ay usap-usapin namin sa trabaho ha. Kasi may mga kasamahan din naman kaming mga taga-India. Kaya pala nagdagsaan yung mga Indians na pumupunta dito sa Canada dahil pag proof of funds ang pag-uusapan, di ba karamihan sa atin dito, pag hiningan tayo ng proof of funds, ang pinapakita lang natin is bank certificate. Sa lugar nila, merong gumagawa nito. Mapabangko man or lending, lalagyan lang ng pera ang bangko mo, tapos i-issuehan ka ngayon ng bank certificate. Once ma-approve ka na, yung perang yon is kukunin ulit ng lending or ng bangko tapos magbabayad ka lang ng interest. O depende sa usapan. Uso ang ganun sa kanila. Dito kasi sa Canada, hindi mahigpit ang proof of funds. Kumbaga, hindi siya nakalak na dapat magstayan siya dyan ng 1 year or 2 years yung pera para yun talaga ang proof mo na panggastos mo sa school o pangbayad mo sa tuition. Wala kasing ganun. Dito, pagka na-approve ka na, ay pwede, nakaland ka na dito sa Canada, pwede mo nang i-withdraw, pwede mo nang ibalik yung pera kung saan mo hiniram. Ganon dito, hindi siya mahigpit. Kaya maraming nakakalusot. Aside from that, alam naman na natin, marami talagang nabiktima na fraud sa India. Halimbawa po, dating dito sa Canada, sa immigration pa lang, is na-deny na sila. Permit na hawak-hawak nila na nakastamp sa passport nila ay peke. Marami din pong nangyayari na ganun. Kaya siguro hindi din natin ma-blame kung makakalusot yung international students sa loob ng Canada at meron na silang hidden agenda, talagang gagawin at gagawin nila ang sa tingin nila ay tama para sa kanila. Mga pamilyado din po kasi ang mga yan. Pero kahit na baliktarin man natin ang mundo, mali pa din ang ginagawa nila. Kasi mas lalong mahihirapan sila sa sitwasyon nila. May mga kanya-kanyang rason talaga ang bawat isa. Mas maganda siguro kung papasok tayo dito na may trabaho na at yung trabaho na pinasukan natin ay may permanenteng pathway to permanent residency para po maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Maraming salamat po sa pagpanood. Sana po nagustuhan nyo ang video na to. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe at like, share na din natin para aware ang iba. Maraming salamat po. God bless. Bye. Ingat.